Amen. Tunay nga na napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen? Salamat sa praise team natin na nag-lead sa ating praise and worship this morning. Welcome po sa ating lahat, sa ating worship today. Pwede ba natin lingunin yung katabi natin kung nakasmile ba yan? Nakasmile naman. So, welcome po. Welcome din sa mga members natin na kapatid na galing sa Milaor. Nandito po sila ngayon. Welcome po sa inyong lahat. At nagagalak kami na makita kayo dito sa ating simbahan. Yung mga members natin na nanonood online, welcome. Yung mga members natin sa abroad na patuloy na sumusuporta sa gawain ng simbahan. Yung mga cheerful and generous members ng simbahan. Nagpapasalamat kami sa inyo. We believe na si Lord patuloy na magbibless sa inyo. God bless. At unang-una gusto kong batiin si Kyle. Happy birthday. Birthday po ni Kyle ngayon. Today mismo. Happy birthday, Kyle. I hope naririnig mo. Happy birthday. So, kwento-kwentuhan muna tayo ng konti ngayon kasi alam nyo naman na malamig yung panahon, no? So, special po yung ngayong araw na to kasi nagtabi-tabi pa talaga kaming tatlo, no? Kanina reunion. Meron po tayong guest speaker ngayon, no? I-introduce ko si unang-una kami nakita noong 2015 sa Michelson Alliance Bible College natin, no? Tinawag kami ni Lord para magturo sa isang Bible school 2015. That time si Pastor Dennis is sophomore na at yung speaker natin si Pastor Jason is freshman that time, no? At itong dalawang pastor na to ay nagkasama pa talaga sila sa isang room, no? Roommate sila sa Bible school, no? So alam na nila ang isa't isa, yung mga sikreto nilang mga malalagim, no? So roommate, no? Tagal sila nagsama sa Bible school, no? And excited ako dahil nagkataon pa talaga na dito nag-church si Pastor Dennis kasi baka po dun sa Milaor. Kaya yung mga ibang members natin nandito po sila. So, kita-kita kami. Dati nasa Michelson lang. Ngayon, sama-sama kami dito sa Camarines Sur, no? Para gawin ang ministry ni Lord. So, hindi ko na po papatagalin. Ang speaker natin is si Pastor Jason Micoy. Pastor po siya ng Nabwa, no? La Purisima Alliance Church. So bago po siya mag-speak is mag-offer po muna siya ng kanta. Okay, thank you sir. I think kung hindi siguro ako nagpastor, hindi ako makarating dito. At hindi niyo ako makikita, no. But thanks the Lord sa kanyang calling sa aking buhay. Salamat sa Panginoon na siya ay nagpili sa akin maglingkod, no? And thank you. It's my first time, no, na nag-church dito. And thank you sir sa pag-introduce. Sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin.
Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Okay. We thank the Lord sa kanyang kabutihan at katapatan sa aking buhay. And once again, good morning sa ating lahat. God is good. And all the time, God is good. Ang ating Panginoon ay mabuti sa ating mga buhay. Pero kung tayo ay tatanungin, tayo ba ay naging mabuti sa harap ng Panginoon? Kasi minsan, always natin sinasabi that God is good eh. No? Lagi na lang ang Panginoon ay mabuti sa ating mga buhay, pero ang tanong, tayo ba ay nagiging mabuti din sa Kanya? So, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng opportunity ngayon na makapag-share ng salita, no? And salamat sa protection, and salamat sa kanyang kabutihan, no, sa aking buong pamilya at sa inyo rin. Naging tapat ang Panginoon sa ating mga buhay. And salamat sa kay Sir sa pag-invite sa akin, no. Sir, thank you sa pag-invite sa akin, Sir. And ito si Sir sa Bible School, kung minsan ay walang-wala talaga, sa kanya kami tumatakbo. Ito si Pastor Dennis. Salamat sa life mo, Sir, no? Sa kabutihan mo. At in-invite mo ako ngayon, no? Na mag-share ng salita ng Panginoon. Actually, it's my first time, so
medyo ano sa akin, no? But before tayo magpapatuloy, let us come to the Lord in a word of prayer. I-pray nyo ako at mag-pray ako sa inyo. Let us pray. Lord, we are so thankful dahil ikaw ay naging mabuti sa aming mga buhay, Panginoon. We magnify, we glorify your name, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagtitipon namin ngayong umaga. We thank you, Lord, for how you move, how you bless us, how you took care of us, Panginoon. Salamat, Lord God, sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa aming mga buhay at patuloy mo pang gagawin, Panginoon, sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na kailanman hindi mo kami pababayaan. Alam namin, Lord, na kailanman hindi mo kami iiwan, Panginoon. And Lord God, wala kaming dapat ipagmamalaki, Panginoon, kundi ang kabutihan mo, ang katapatan mo, ang kadakilaan mo, Lord, ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Yun ang ipagmamalaki namin, Panginoon. And Lord God, we thank you, Lord God, for how you took care of us against temptation, against the work of the enemy, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na i-discourage niya ang mga anak niya, Lord God. And Lord God, salamat, Panginoon, dahil ikaw ay laging andyan, Panginoon, para sa amin. And we thank you, Lord God, sa kabutihan mo, Panginoon. And we are gathered here, O God, to worship you in spirit and in truth, Lord God. Bless the pastors of this church, Panginoon. And bless all the members, Lord, ng church na ito na patuloy po na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Alam namin na mahirap ang buhay Kristiyano. But Lord, mas mahirap, Panginoon, ang buhay na hindi nananampalataya at nakilala ang Panginoon sa buhay niya. And Lord God, ngayong umaga, tulungan mo ako, Lord God, as we convey your word this morning, speaks to us, O God, speak to us, use us, O God, as your mouthpiece. And Lord God, na ma-explain ng maayos, Lord, ma-share ang iyong salita sa mga anak mo na nakikinig ngayon, O God. Bless us together, O God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Okay, the word today is still full of troubles and hurting people who needs the Savior's care. Tragedy, war, famine, death, and family problems, no? And last week, maraming mga nag-post sa iba't ibang mga areas o lugar, maraming na-affected dahil sa bagyong Enteng. At sumunod naman ang bago na namang bagyo ngayon. Anong pangalan ng bagong bagyo ngayon? Si Bagyong Bibingka. Matapang to kasi taga-Sorsogon. Maraming binawian ng buhay. And yes, in this morning, hindi po tayo exempted. Kasi marami ding mga churches ang na-affected. Kagaya sa church nila, Pastor Dennis na nandito ngayon. Marami sa ating mga kapatiran na na-affected, mga members doon. But for us Christian, na kahit hindi tayo exempted sa mga storms, I believe that there is a special favor ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen. I believe kung tayo ay may malalim na relasyon sa Panginoon, mga kapatid, hindi niya tayo pababayaan. No one can separate us from the love of God. Kahit bagyo man yan, no? Kahit bagyo, kahit war, kahit anong mga troubles, walang makakapag-separate sa atin sa love ng Panginoon. Walang kapangyarihan sa atin, kahit sakit, mga kapatid, kung tayo ay mananatili sa Panginoon at magiging matatag tayo sa ating pananampalataya. Amen. Now, in the book of John, the Savior used the grapevine as a metaphor to explain the nature of His relationship with those who would be His disciples.
On the evening of His mortal ministry after the Last Supper, mga kapatid, the Savior taught His disciples, sabi niya, He is the vine, and that His disciples are branches. He commanded His disciples to love one another and warned them of the persecution they would experience because of their association with Him. Now, pinapaalala ng Panginoon ang mga disciples na sa kanilang pagsunod sa Panginoon, merong persecution, may mga paghihirap, mga kapatid. May mga sacrifices at may mga troubles sa kanilang buhay dahil sa pagsunod sa Panginoon. And He used the grapevine as a metaphor. Ginamit ng Panginoon sa kanila ang metaphor na He is a vine, no? Siya ay vine. Jesus is implying that He is the vine from which all life comes, that He is indeed God as the Son of God. Kung sino ang handang sumusunod sa Kanya, sa Panginoon ay kailangang mananatili sa vine. Kailangan, mga kapatid, may malalim siyang relasyon sa Panginoon, na kahit anumang mga troubles na dumating sa kanyang buhay, mas pipiliin niya, mga kapatid, mas mananatili siya sa vine kahit mahirap na magsunod sa Panginoon. Our text this morning was taken at the book of John chapter 15 verses 1 down to 10. Our theme this morning, abide in Christ, a true source of life. Sorry dahil wala tayong PowerPoint. Siguro sa next na pag i-invite ako ulit ni Sir Roy, magpo-provide na ako. Now, every Christian must abide in Christ to produce fruit in keeping with the kingdom. We abide in Him because without Him, we can do nothing for God. But the question is, how to abide in Christ, a true source of life. This morning, I will give you 3 truths on how to abide in Christ. First, we need to abide in His Word. Imagine nyo lang, no? We need to abide in His Word. In verse 1 down to 3, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruits. You are already clean because of the word which I have spoken to you. To abide in the Word of God is to live by its principles, practices, purposes, and promises, even when circumstances around us scream out that all is in vain, and allowing His Word to fill our minds, direct our wills, and transforms our affection. Now, in this passage, every branches has only 2 possibilities. Be cut off for lack of fruit. And ang pangalawa, be pruned or trimmed so one can bear more fruits. There is a positive and negative results. The negative is, He takes away every branches which does not bear fruits, and the positive is He prunes every fruit, full branch with bear fruits. May negative at may positive, no? May positive at negative. Sabi dito, mga kapatid, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana.
Now, kung hindi po tayo mag-abide sa Kanyang salita, mga kapatid, hindi tayo mananatili kahit alam natin that we are already clean. Nalilinis na tayo sa pamamagitan ng salitang sinabi niya. The point is that, mga kapatid, the branches are pruned or discarded depending on fruitfulness. Pinapakita, mga kapatid, na sa isang puno, may part dyan na hindi nagbubunga. At may part din dyan sa ibang mga sanga na nagbubunga. Pero, iisa lang na puno. Iisa lang sila konektado. Now, take note, hindi porket nasa sanga tumutubo ang bunga, ay hindi na po mahalaga o baliwala ang puno. Porket nasa sanga ang bunga, ay baliwala na ang puno. Kasi sabi ng Panginoon, apart from you, you can do nothing. Wala kayong magagawa, mga kapatid. Kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang pagiging fruitfulness natin, yun ay tayo ay nananatili sa Kanyang salita. Amen. Yun ang bunga ng ating pagiging fruitfulness sa salita ng Panginoon. Sabi niya na tayo ay nalinis na ng Panginoon through sa Kanyang word. Magkakabunga po tayo, mga kapatid, kung nananatili tayo sa salita ng Panginoon. Nananatili tayo sa salita ng Panginoon at mananatili tayo sa source ng ating buhay ay ang Panginoon, mga kapatid. Amen. So, abide in His word. Now, kumusta yung mga daga niyo sa bahay? Kumusta yung mga ipis? May mga ipis ba tayo sa bahay? Marami? Kumusta yung mga daga natin? Busog na ba? Ang point ko ay, huwag natin hayaan na yung mga daga at ipis ang nabubusog sa salita ng Panginoon. Baka sila ang magiging fruitful at hindi tayo. No? Yung mga Bible nasa itaas ng cabinet, no? Makikita natin na kakalawang na. Ano yun, kakalawang? Alikabok na pala. Alikabok, no? Makikita natin, mga kapatid, na yung mga Bible nasa taas ng cabinet, alikabok. At yung mga daga at ipis na ang nakaka-benefits. Sa time, mga kapatid, na may mga troubles, hindi natin magagamit ang mga salita ng Panginoon dahil wala tayong time para sa word ng Panginoon. So, ibig sabihin, kailangan tayong mag-abide sa salita ng Panginoon. Mananatili sa Kanyang salita. Itong mga sangang hindi nagbubunga, mga kapatid, ito yung mga taong hindi nananatili sa Panginoon. Ito yung mga tao, mga kapatid, hindi nananatili sa salita ng Panginoon. Ito yung mga taong hindi marunong mag-forgive. Ito yung mga taong nagmamataas, ma-pride sa kanilang buhay. Ito yung mga taong hindi marunong maghintay kung ano ang plano ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Ito yung mga taong
isabuhay ang salita ng Panginoon. At itong mga sangang nagbubunga, mga kapatid, ito yung mga taong faithful sa Panginoon. Ito yung mga taong dumadaan sa problema. Ito yung mga taong nalinis na ng salita ng Panginoon at nananatili sa Kanya sa salita ng Panginoon. Ito yung mga taong kayang magtiis kahit ano yung mga discouragement, anong mga pagsubok sa buhay. Ito yung mga taong nagbubunga na kaya nilang mag-forgive. Ibig sabihin, may kaibahan sa ginawa ng gardener dito. Yung trim at pagputol. Ang paglinis, ang pinutol yung kahoy at yung binawasan lang yung dahon. Sa ating buhay, hindi dahil magaling ka, ayaw mo nang magpaturo. No. Kung saan na magaling ka, mas kailangan mo ang guidance. No? Kung saan na magaling ka, kasi minsan sa sarili natin, sabi natin, hindi ko na kailangan magpaturo, alam ko na yan. No? Kung saan mas nagiging fruitful tayo sa pagsaserve sa Panginoon, ibig sabihin, mas kailangan, mga kapatid, sa ating pag-serve sa Panginoon, dadaan tayo sa mga hirap para mas lalong pang magiging fruitful tayo. Amen? So ito yung mga taong nagtitiis kahit anong pagsubok, bagyo, hindi nagdi-discourage, mga kapatid, dahil nananatili sila sa salita ng Panginoon. Pangalawa, to abide in Christ, a true source of life, abide in His promise. In verse 6 to 7, sabi dito, if you abide in me, and my words abide in you, yes, you'll ask what ye will, and it shall be done unto you. And that is a promise of God, mga kapatid, for those who abide in Him, when we call on Him, and whatever we ask, and it shall be done for us. Yan po ang pangako ng Panginoon sa Kanyang mga disciples. Ang pangako niya, mga kapatid, na kung sino man ang mananatili sa Kanya at sa Kanyang salita, handa ang Panginoon na ibigay sa kanila kung sila ay nanatili sa Panginoon at mananatili sa Kanyang pangako. Now, sino dito ang nakatanggap ng 10K galing kay Senator Cayetano? Meron na? Bigyan niyo ako. Minsan, marami sa atin nagstay sa pangako ng tao. Hindi tayo nagstay, nakafocus sa pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon ay tinutupad niya, but for those who trust and abide in Him. For those who trust and abide in His Word. Mahirap paniwalaan ang pangako ng tao, pero hindi mahirap paniwalaan ang pangako ng Diyos sa mga taong nananatili sa Kanya. So mga kapatid, God's promise for us is you will ask what you desire, you will what you desire, and it shall be done for you.
Mananatili tayo sa kanyang pangako dahil hindi po tayo bibiguin ng Panginoon, mga kapatid. We obey what He says, then He promised that He saves us. Watch over us, take care of us, and give to us our needs. Because He is the source of everything. He is the source of our life. Kahit anumang mga troubles, struggles, mga ating mga hinarap, mga kapatid, still, i-focus natin ang ating mga sarili sa pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. To abide in Christ, third, a source of our life, abide in His love. Una kanina, abide in His word, abide in His promise, abide in His love. Mananatili sa pagmamahal ng Panginoon. In verse 9 down to 12, abide in my love, if you keep my commandment, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love, these things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that joy may be full. In this passage, God wants us to be like Him. To abide in God's love means to submit fully to His will, because we cannot abide in the Lord without His love. And states very clearly what this implies: the believer rests his or her life on the love of Christ. The love of the one who lays down his life for his friends. Hindi naging mabuti sa inyo na yung mga taong nag-persecute sa inyo. Nagiging masama sa inyo, maraming nagiging masama sa atin at hindi nagiging mabuti sa atin. Pero sabi ng Panginoon, kailangan maging mabuti kayo sa kanila. Finally, you are called as part of the abiding process. Yan ang totoong mananatili sa Panginoon. It means, mga kapatid, sa ating buhay, kahit mahirap mahalin yung mga taong hindi nagiging mabuti sa atin, kahit mahirap mahalin yung taong masasama sa atin, kailangan maging mabuti tayo sa kanila. Paano natin masasabi, mga kapatid, na nananatili tayo sa pagmamahal ng Panginoon kung hindi mananatili yung pagmamahal din natin sa iba? Michael Joseph says, once we learn how to abide in God's love, our feelings of jealousy, greed, and anger die a quick death. In 1 John chapter 4 verse 16, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nananatili sa pag-ibig ay mananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Now, we can remain in His love by walking and seeking Jesus daily through His Word. We can stay connected by asking the Lord to reveal how we can love others each day. Mananatili tayo sa pagmamahal ng Panginoon, mga kapatid, kung ang ating pagmamahal mananatili din sa iba. Hindi yung pag hindi siya maging mabuti sa atin, hindi din tayo maging mabuti sa Kanya. At the end of this day, ang pinaka-importante sa lahat, ang relationship natin sa Panginoon. Dahil hindi ka pwedeng magsabi na,
Ang importante, Pastor, sakto ang akong relationship sa Panginoon, sakto ang akong relationship sa iyo. No. No. If your relationship with your fellow believers is wrong, then you are wrong in the eyes of God. Because in the primary leaf of application on your relationship with God is your relationship with your fellow believers. Ibig sabihin, mga kapatid, kung may mali sa pagmamahal mo sa Kanya, may mali ang pagmamahal mo sa Panginoon. Kung may mali ang pagmamahal mo sa Panginoon, may mali ang pagmamahal mo sa Kanya. Ang pagmamahal natin sa Panginoon ay tama ang pagmamahal natin sa iba. Sabi dito, kaya sabi ng Panginoon, who does not love, does not know God. For God is love. Let us be concerned for one another, to help one another, to show love and to show love and to do good. So kasi minsan, mga kapatid, sa ating mga buhay, pag hindi na natin kaya yung mga problema natin, di tayo marunong mag-forgive, paano tayo mananatili sa pagmamahal ng Panginoon? Useless lang yung pagsisimba natin. Useless lang yung sasabihin natin, Lord, mahal kita. Lagi tayong magsisimba, lagi tayong magsaserve sa Panginoon. Pero hindi natin minsan naiisip na hindi pala nasitel yung mga problema natin sa paligid. Hindi nasitel yung mga problema natin sa ating mga family, sa ating mga friends, o kahit sino-sinong tao. Paano natin mapatunayan na tayo ay totoo at tapat na nag-serve sa ating Panginoon? Na mahal natin ang Panginoon sa ating buhay kung hindi tayo marunong magmahal sa iba. For conclusion, we must true to God and ourselves when we step to commit our lives to Him. Remain faithful to the source of our life and give your life to God. Give your all to God, and He will reward you with the sacrifice you do for Him. Thank you, and God bless us all.